This barangay captain was suspended by Mayor Guo because of his refusal to sell 4 hectares in coordination with this Chinese group. It's ancestral. Ng hanggang 12 taon at multang 500,000 pesos ang maaring ipataw kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo matapos lumabas sa investigasyon na pinilit niyang ipabenta ang 54 o 54 hektaryang ancestral domain o mga lupaing minana ng mga katutubong Aita sa lalawigan ng Tarlac. Ayon pa sa batas ay hindi ito pwedeng ipagbenta kanino man at ito'y protektado ng ating saligang batas para sa ating mga katutubong Pilipino. Matatandang lumantad at nanindigan ang isang barangay kapitan ng Bamban laban kay Mayor Alice Guo matapos nitong tutulan ang pagsamsam ng mga lupain ng mga katutubo. Pagkatapos nga nito ay patong-patong na fabricated case ang ginawa laban sa kapitan na si Sandel Adrias mula kay Mayor Alice Guo at tuluyan pa itong sinuspende sa kanyang serbisyo bilang punong barangay ng San Vicente, Bamban, Tarlac. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, legit na Filipino squatter sa sariling bansa while mga Chinese umaapaw ang lupa dito. Pwede ba yon? Sarili mong bansa wala kang lupa kasi mahirap ka at ikaw yung nag-cultivate, naging squatter pa sa sariling bayan. Paalisin ng lahat ng Chinese dito. Ngayon pa lang ang tingin ng Chinese sila na ang may-ari ng Pilipinas. Kung pababayaan natin, ilang taon pa ang lilipas, alipin na tayo ng China. Kawawang kababayan kong Pilipino. Kawawa naman tayo mga kapwa Pilipino. Pagdating ng panahon, papalayasin na lang tayo ng mga Tsekwa na umangkin at nagahari dito sa sarili nating lugar. Ganyan ang ugaling Intsek, magaling magkunwari, tutulong daw, nagbibigay daw. Pero ang kapalit niyan, mas malaki ang lalamunin nila. My question is about this certain barangay captain in Bamban, Tarlac. It was reported that this barangay captain was suspended by Mayor Guo because of his refusal to sell about 500 plus na hectares, 54 hectares. And it will be parang in coordination with this Chinese group. It's ancestral domain. Paano po ang gagawin natin dito? Dahil obviously, sinasabi po doon sa, kasi may resolution pa raw yung kanilang, yung Office of the Mayor and yung sanggunian na parang he was suspended for not abiding. And considering na ancestral domain, gagawin din POGO, ano po ba ang mga move natin para dito? Will it be a point against Mayor Guo dahil that's against the Constitution? Yung lupa po na ito na ibinibenta po ni Oscar Rivera. Opo. Doon po daw sa kaibigan ni Mayora. Kaibigan ni Mayora. Okay. Opo. Ano po pangalan yung kaibigan ni Mayora? Wala pong sinabi po si Mayora pero kaibigan niya daw po yung bumibili. Okay. Ang laman ng suspension mo, Kap, grave misconduct, ano ba yun? Ang dami pa eh. Ano po? Malicious mischief. Malicious mischief. Apat po yata yan sir, wali mo? Oo. It would be against the Constitution. It would be against the Indigenous Peoples' Rights Act. Hindi pa po namin napag-aralan yung issue yan, pero narinig ko na nga yung usapin di umano ng land grabbing sa lupang ninuno ng mga katutubong Pilipino. Kung may aspeto pang ang isang barangay captain na IP leader ay sinuspindi ng mayor dahil nanindigan sila sa lupang ninuno nila, na may karapatan sila sa ilalim ng IPRA kung investigahan at mapatunayan na may ginamit na kapangyarihan ng mayor laban sa isang barangay captain sa ganyang usapin ng sapilitang pagpapabenta ng lupa, hindi yan makakabuti kay Mayor Alice Guo. Nasa ating linya ng telepono o ng ating live interview si Mr. Oscar Rivera. Kuya Oscar, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po. Ayun. Kumusta na po kayo, Kuya Oscar? Ito, mabuti naman. Okay po. Okay, unang-una, Kuya Oscar. Nako, ang dami hong ikangay mga komento sa inyong naging pahayag nung interview natin nung ako'y nandiyan dyan. Kuya Oscar,
Kayo po ay may pagkakataon po ngayon na sagutin lahat yan, Kuya Oscar. Ako naman kasi hindi ako nagtataka eh. Opo. Kasi kumbaga sa mangga, kung ang manggay maraming bunga, Oho. bawat dadaan bumabalibag, bumabato. Hindi na pagtakaan yan. Kasi ako naman, hindi naman ako perpetuang tao, magaling na tao. Opo. Nakukuha lang natin ang galing natin dito sa mga grupo. Ito, nakikita mo ngayon ang buong grupo ng AITA. Ay, kumusta po kayo? Mga kapatid. Ayan. Opo. Yung pong mga akusasyon sa inyo na binabanggit po na yun daw pong lupain ng mga katutubo ay nabenta daw po. Kuya Oscar. Okay, ay, magandang tanong yan. Opo. Magandang tanong yan. Ang totoo nito, unahin ko muna dito kay Barangay Kapitan Sandel. Ayan, opo. Ng San Vicente. Okay, kasi Sandel Adrias. Opo. Yes. Natignan ko rin yung kanyang interview. Nung interview mo siya, Opo. nasubaybayan ko rin. Opo. Yan ay puro mali. Kasi isipin mo na lang, pag-aralan kung bakit siya na-suspendi. Ha? Hindi, ako naman siguro walang power mag-suspendi sa kanya. Opo. Ha? Ang nag-suspendi sa kanya, mga local government. At saka yung ginawa niya. Opo. Kuya Oscar, may binabanggit siya during the interview na siya daw ay nais mamagitan dahil yung mga may-ari ng lupa ay kasama niya that time, nung panahon na yon. Hindi. Tama ho ba yun, Kuya Oscar? Hindi tama. Wala nang may-ari ng lupang yan. Yan kasi nakapaloob sa Joint Management Agreement, binayaran ng CDC sa mga may lupa. Bayad na yan. Okay po. Ngayon, dahil ako naman ay mayroon kaming pirmaan doon sa Joint Management Agreement na CDC at saka ang organisasyon, yung bata, siyempre maganda yung layunin namin, yan nga ang isang binabantayan ko. Kasi may Joint Agreement na yan eh. Opo. Bayad sa mga tao yan. Naman kay Kapitan Sandel. Opo. Kung may problema ka, apo ko yun eh. Okay. Opo, apo pala Kung may ninyo. problema ka, apo ko, pwede mo akong patawag kung gusto mo sa barangay tayo mag-usap sa barangay mo. Ngayon, kung gusto mo naman sa opisina ko, pag-usapan natin yan. Nang tignan natin sa mga dokumento kung sinong mga tao pang nagkiklaim dyan, kung may dokumento sila. Pero ako, may ipapakita ako na bayad na sa kanila yan. Noong time na nakipag-ugni sila mismo, pinuntahan yung CDC na bayaran na lang po ang lugar namin dahil kung gusto na ninyong i-develop ito, pati-develop na lang. Ngayon, yun nga, ang ginawa ngayon, itong yung lugar na yan ngayon, talagang may naka-joint agreement sa CDC yan. Hindi pa natapos yung Joint Management Agreement. Opo, JMA, opo. Yes. Andyan pa si Mr. Chua hanggang ngayon. Mr. Chua, sino po yan? Sino ho yan? Si Mr. Chua yung nagde-develop ng Orchids Farm. Okay, tama, Orchids Farm. Yun, tama. Ngayon, ang ginawa pa niya, sabi ko, pag-usapan natin yan. Ay hindi, lusubin ko, kukunin ko yung lupang yan. Talagang nakipagpatayan ako dyan. O ngayon, ang kikasama lang niyang ayta, dadalawang ayta lang. Kung may bando po sa land, dadalawang ayta. Ang humarang sa kanila, itong buong aytang ito. Opo. Kasi, kung may right sila, sabihin nila na ganito po ang right namin, karapatan namin dyan. Wala eh. Okay. Wala. Sino naman ako bilang leader? Tao ko yung dalawang aitang yan. Ang karamihan po, puro kapangpangan ang gusto mag-take over sa loob ng kati. Okay. Kasi ang pagkakaalam ko Kuya Oscar, sabihin po ninyo kung tama ako o mali ako.
Ang NCIP po, Kuya Oscar, siya po dapat ang ikang ahensya ng pamahalaan na magsabi kung ang lupang yung tinatawag na ancestral domain ay dapat i-develop, Kuya Oscar. Tama ba ako? With your approval, of course. Yes, tama. Opo, bilang tribal leader. Yes, naganap naman yan. Kaya may joint agreement sa CDC. NCIP, ang bata, at saka CDC. Okay. Ano po ibig sabihin ng bata? Bamban Aita Tribal. Bamban Aita Tribal Association. Ayun, okay, tama. Sa sinasabi po ninyo, Kuya Oscar, yung pong Joint Management Agreement, it was signed by the CDC and kayo po, Kuya Oscar, for the development of the area. Ganun po. Yes. CDC, Opo. NCIP, NCIP. at saka kami, bata. O di ibig sabihin may alam po yung NCIP. May basbas po. Yes, at saka doon sa pirmahan, doon sa Joint Management Agreement, nakapirma ang NCIP. Ayun, okay. At yung desisyon na yung Kuya Oscar ay pinagkasunduan ng karamihan ng ating mga kapatid na ETA. Yes. Ayun. Yan ay alam lahat ng ating mga katutubo. Ayun, okay. Malinaw po yan. So, ibig sabihin, yung lupang yan na naging dahilan ng pagkakasuspende ni Kapitan Adrias, yan po ay pinag-aralan ng ating mga konsilor. And it was it was endorsed to the mayor for the implementation of the 180 days suspension. Ayun. Yes. Ayun, okay, malinaw yan. Okay, Kuya Oscar. Oo. So, Kuya Oscar. Opo, sige. Hindi na mga binabato, nang malaman mo ang mga nagbabatong ito sa itong mga pamangking ko, si Rading Sibal, pamangking ko. Si Kwan naman, si Oliver Apuko. Ito naman si Kapitan, Apuko rin yan. Oo. Sabi ko, Opo. bilang may edad na, kaya ko naman na, ganito sana, ganito ba yung kwan na, ganitong gusto kong mangyari. Opo. Huwag niya kukunin doon sa lahat ng mga kapangpangan, kinuha niya, binuhos niya, kunin namin yan, paiparte-parte ko sa mga kapangpangan, giniba. Ang bakod, ninakaw pa, alam mo ang kaso nila? Mayroon ngayon 7 kaso na sa korte. Nakaakyat na yung kaso ni Sandel Adrias. Kaya kung doon sa pagkasuspensyon niya, 6 months, bago makaabot ang 6 months, darating na yung, kasi may subpoena na siyang natanggap. Yan ngayon ang sabi ko sa kanya, ako, ayaw kong mangyari ito, Apo, kaso, ang ginagawang totoo niyan, pati pa ako, talagang minaliit niya, lolo na niya ako. Alam mo, ginawa pa, sabi niya pa sa akin, makita mo, may mga kumpleto akong evidence laban sa kanya. Ayun. Pero ako bilang matanda, talagang kaya ko silang iikuan yung pagpasensahan. Pero sa sobra naman na pag ginagawa na nilang parang inaapi nila ako at minamaliit nila. Sabi ko nga, kung mayroon silang maisama na kahit na 100 na aita, sa ngayon, susuko ako at mag-iintirga ako, sabihin kong hindi na po ako mamuno. Okay. At saka kayo, Kuya Oscar, ang kinikilala ng NCIP, tama ho ba ako? Oo. Yun, malinaw yun. Nais ko pong i-correct sana yung mga sinasabi nila. Dahil unang-una, may binabanggit po, yung binabanggit ni Kapitan Shandel Adrias, it was 54 hectare. Tama ho ba ako, Kuya Oscar? Ay, hindi, kulang nga eh.
Ay, kulang nga yung sinabi niya eh. Ay, kulang. Nako, mag-aabono ako. 57. 57. Ayun. 57 hectares. Ayun. Oo. Oo. Pero dito, wala pang right na i-take over niya yan dahil mayroong nga joint management agreement. Kasuhan niya muna itong joint management agreement o pawalan niya munang visa itong pinirmaan ng bata at saka yung CDC at saka NCIP. Yun, oo. Tama. Tama. Kasi Yun ang binding yun. Ano po naman ng JMA na yan? Iyan ho ba ay ibinenta o ipinahiram para i-develop, makapagbigay ng hanap buhay? Nakalis. lease contract. Okay, lease Yes. contract. Ilang taon po yan, Kuya Oscar? 25 years sa CDC. Aha. Doon kami naman mga AITA, doon kami nakakakuha ng 20%. Mr. Wang? Mr. Chua. Chua. Ayun. Ayun. Yes. Si Mr. Chua. Nagbabayad dyan sa CDC. Pagkatapos, Yes. kumukuha kayo ng 20%. Para naman sa ating Yes, mga yes. kapatid. And then after 25 years, yan po ay babalik sa inyo, yung lupa na yan. Babalik sa amin. Babalik. Ayun, okay. Ibig sabihin yan, malinaw, wala pong bentahan. Kung hindi lease agreement lamang. Yes, yes. Ayun. At saka, sino naman tayong ibenta natin ang lupa? Ang totoo nito, ayan, andyan, paikot, hanggang doon. Kung maiikot mo lang itong mga tribal natin, makikita mo yung mga tribal leaders natin. Isang pinagdidiling ko ganito. Opo. Wag na kayong benta ng lupa. Kasi pag naubos yung lupa nyo, saan titira ang mga anak nyo? Correct. Okay. Okay, Kuya Oscar. Maliban dyan sa nabanggit ko na 54, 57 hektar pala, meron pa akong pinag-uusapan na mahigit 200 hektarya. Ito ba'y kapareha na nakapasok doon sa joint management agreement, Kuya Oscar? Oo, nakapasok. Pero ako, hindi ko alam kung saan yung 200 na hektarya niyan. Kasi kung mayroon man mangyayari na may invest o may ibebenta dito sa loob ng kanti, marami akong taon nag-iikot. Andyan ang mga septingko, andyan ang mga tax, andyan ang mga elders, andyan yung mga matubag. Opo. Kaya ako, wala akong alam doon sa sinasabi nilang 200 hectares na nabenta. Ayun.